Parang mula sa Star Trek, ang bagong laser na ito ay mas malakas sa lahat, nagpapaputok sa bilis ng liwanag at kayang tamaan ng target kahit malayo. Ngayon, hindi na lang pang sci-fi ang mga laser. Sentro na sila ng pandaigdigang paligsahan sa paggawa ng pinakamakapangyarihan at pinaka-eksaktong directed energy weapons. Kasali sa labanang ito ang Sina, Rusya, Israel at UK. Pero sa Songbo, ang bagong laser cannon ng US Navy, baka iniisip ng Amerika na nanalo na sila. Heto ang dahilan. Ang Songbo ay makakaroon ng 400 kilowatt na laser. Malaking hakbang ito mula sa mas naunang bersyon nitong 60 kilowatt na Helios. Ang dagdag na enerhiya na ito ay magpapahintulot dito na tamaan ang mas malalaki at mas matitibay na target ng mas mabilis at mula sa mas malayong distansya. Habang umuunlad ang makabagong pakikidigma, ito ang mga sandatang kailangan ng mga surface vessel para labanan ang malalaking banta mula sa himpapawid tulad ng mga grupo ng drone at paparating na mga misil. At kung ang tradisyonal na mga interceptor ay maaaring umabot ng milyon-milyong dolyar, ang isang putok mula sa isang Songbo ay maaaring kasing mura lang ng $1. Makatuwirang asahan na mapapansin ito ng ibang bansa. Totoo ba ang mga sinasabi tungkol dito? Dahil under development pa ang Songbo, ito lang ang alam natin ngayon. Hindi ko na siguro kailangang sabihin na mainit ang usaping geopolitical nitong mga nakaraang araw. Ayon sa ulat ng pananaliksik ng Kongreso, lumalaki ang pag-aalala kamakailan tungkol sa kakayahan ng mga barko ng US Navy na makaligtas. Ang mga bansa tulad ng China ay armado na ngayon ng napakaraming drone at anti-ship missile. Matagal nang nagmomodernisa ang hukbong dagat ng China, kaya isa na itong mabagsik na kalaban ngayon. Dahil dito, ayon sa Kongreso, nagdebate kung kailangan bang manatili sa labas ng abot ng mga sandatang ito ang mga surface vessel ng Amerika sa mga susunod na labanan. At syempre, hindi na lang China ang tanging banta. Hanggang ngayon, may dalawang pangunahing limitasyon na nakaapekto sa hukbong dagat ng Amerika sa larangang ito. Una, may hangganan ang dami ng bala sa kanilang mga imbakan. Dahil sa mga bantang mula sa himpapawid, limitado ang dami ng mga misil na panlaban sa himpapawid na kayang dalhin ng mga barkong pandigma. Malaki rin ang agwat ng gastos para pabagsakin ang kalaban. Ang drone ay madaling gawin at mura, pero kailangan ng malaking halaga para pabagsakin. Tatalakayin pa natin ito mamaya ng mas detalyado. Hindi na kailangang sabihin, hindi lang US Navy ang may ganitong problema. At hindi rin sila nag-iisa sa solusyon. Pareho lang ang solusyong sinusubukan ng mga gobyerno sa buong mundo. Mga laser o kung tawagin ng buo, high-powered directed energy weapons. Matagal nang namumuhunan ng US Navy sa teknolohiya ng laser. Nagsimula ang interes nila noong Strategic Defense Initiative ni Ronald Reagan. Inilunsad noong 1983 ang planong ito ay naglalayong manguna sa space-based missile defense gamit ang network ng laser para protektahan ng Amerika mula sa nuclear attack. Tinawag ito ng media na Star Wars. Bahagi ito ng hinaharap na dati ay parang napakalayo. Totoo naman, at sa pinansyal at practical na aspeto, medyo palpak din ito. May natutunan tayong ilang kawili-wiling bagay pero hindi natupad ang ipinangako nito. Gayunpaman, ito ang naging simula ng matagal na pagkahumaling sa mga posibilidad ng mga sandatang laser. Noong huling bahagi ng dekada, 90 gumawa ang US at Israel ng tactical high-energy laser para sa militar na tinatawag ding Northeus. Gumamit ito ng chemical laser na kumukuha ng enerhiya mula sa chemical reaction. Noong 2005 matapos gumastos ng $300 milyong, isinara ang proyekto. Binatikos ang sandata bilang malaki, magastos at hindi practical gamitin. May iba pang mga programa ng laser na dumaan at nawala na nagdulot ng samut-saring problema ang mga chemical laser. May mga benepisyo sila tulad ng megawatt na antas ng lakas, pero sa usaping logistika, isa talaga silang bangungot. Umasa sila sa malalaking tangke ng mapanganib na panggatong na nagdudulot ng mapanganib na usok. Hindi ito angkop, lalo na sa mga gumagalaw na bagay tulad ng barko o sasakyan. Mas mainam na solusyon ng kuryente. Ang sinag ay gagawin at palalakasin gamit ang manipis na hibla ng salamin. Mas maliit, mas ligtas at mas baday ang fiber laser sa mobile na aplikasyon kumpara sa chemical. Wala man silang hilaw na lakas gaya ng chemical lasers, pero mas madaling i-deploy sa teorya. Para itong laser pointer, hindi death ray. Ganon na, ang hamon ay paano makabuo ng sapat na lakas gamit ang fiber laser. Noong huling bahagi ng dekada 2000 at unang bahagi ng dekada 2010, nagsimulang gumawa ang mga mananaliksik ng pinagsamang sinag at mga sistemang aray gamit ang lakas ng ilang maliliit na laser. At dito na nagaganap ang mga teknolohikal na pag-unlad. Pero anuman ang nauna, may potensyal si Songbo na malampasan ang mga nauna sa kanya. Ginawa ito bilang tugon sa lumalaking banta mula sa drone, projectile at hypersonic na misil.
Kasunod ito ng Helios ng Navy, isang high-energy laser weapon na nakadeploy na sa Arleigh Burke-class destroyer. Pero kung ang Helios ay kaya mataputok ng humigit kumulang 60 kilowatts, ang Songbo ay mas malakas na may halos 400 kilowatt. Pinagsasasama nito ang maraming 50 kilowatt fiber laser modules para makabuo ng isang sinag. Ngunit hindi ito kasing simple ng pagsasama ng maliliit na laser. Para gumana ng epektibo, kailangang eksaktong naka-align at nakasynchronize ang iba't ibang alon ng laser. Kung medyo sablay ang mga alon, maapektuhan ng kalidad ng kanilang pinagsamang sinag. Malalampasan ito ni Songbo gamit ang unit ng pagkontrol ng sinag na optical na pinagsasama ang iba't ibang laser para gawing isang malakas na sinag. Sa output, kapareho ito ng isang napakalaking laser pero mas madaling i-maintain at pamahalaan. Matalinong paraan ito para palakasin ang kapangyarihan nang hindi binabawasan ang kalidad ng sinag. Mahalaga talaga ang ganitong katumpakan sa malalayong distansya at mabilis na target. Para sirain ang target, ang mga laser tulad ng Songbo ay nagpo-focus ng malakas na enerhiya sa maliit na bahagi. Gaya ng nabanggit sa ibang video, ito rin ang prinsipyo sa sikat at posibleng kathang-isip na heat ray ni Archimedes. Gumamit ito ng salamin para ituon ang enerhiya ng araw sa mga umaataking barko at magsanhi ng sunog kung ito ngay naganap. Malayo na tayo mula noon, pero hindi ganoon kalayo. Imbes na salamin, aasa si Songbo sa teknolohiyang fiber laser. Gumagamit ito ng pinong mga hibla ng salamin na may halong mga rare earth metal gaya ng ytterbium. Bago ito sa akin para makabuo ng sinad, napatunayan na mas mahusay ang ganitong fiber na teknolohiya sa eksaktong presisyon na kailangan sa laser na sandata. Kaya kapag tumama ang eksaktong sinag sa target, mabilis nitong pinaiinit ang target. Kayang sunugin ng init na ito ang mga ibabaw, sirain ng electronics, sensors at iba pang bahagi. Inaasahan na ang densidad ng lakas ng sinag na nasa klaseng 400 kilowatt ay kakayaning gawin ito sa mas malalaking target sa mas malalayong distansya. Pangunahing tungkulin ni Songbo ang depensa laban sa drone at missile, pero tutulong din ang pulsed fiber laser nito sa remote sensing at pag-iilaw ng target. Ikakabit ito sa mga pandigmang barko pero pwede rin gamitin sa lupa, kaya't napaka-versatile ito. Kahanga-hanga ito pero bahagi lang ng mas malaking kabuuan. Nagiging isang malaking larangan ng pamumuhunan ng militar ang mga laser. Ayon sa ulat, bilyon-bilyong dolyar ang inila ng Pentagon para sa mga sandatang gumagamit ng nakatuwang enerhiya. Naglalaan ng pondo ang US Navy, Army, Air Force at Missile Defense Agency para sa high-energy laser, microwave at power system sa labanan. Noong Abril na yung taon, inilabas ng Department of Defense ang panukalang $1.5 trilyong na budget para sa fiscal year 2027 na sinabing pinakamataas na gastusing militar sa kasaysayan. Dahil habang dumarami ang mga kalaban at potensyal na kalaban ng US na namumuhunan sa sarili nilang kakayahan, ang pagpapanatili ng dominasyon ay naging pangunahing prioridad sa paggastos. Ayon kay Jules W. Hurt III, Undersecretary for War at Chief Financial Officer ni Pangulong Trump, tinawag niya ito na panghenerasyong pamumuhunan para sa militar ng Estados Unidos. Bilang isang programa, ang Songbo ay hiwalay sa pamumuhunang ito, ngunit ito ay palatandaan ng mas malawak na mundong ginagalawan nito. Ang mga pag-atake mula sa mga banta sa himpapawid tulad ng mga grupo ng drone ay lalong nagiging hamon sa mga labanan sa ibang bansa. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, umuunlad ang paggamit ng drone at kasabay nito, ang mga hypersonic missile, lalo na ang mga ginawa ng China, ay inilarawang malaking banta sa Estados Unidos. Dapat magbago at magpatuloy ang teknolohiyang militar, kaya't ang Songbo ay magiging makapangyariang bahagi ng mahalagang depensa. Naglaan ang US Navy ng halos $30 milyong para sa proyekto mula sa US Office of Naval Research. Noong Hunyo 2025, inihayag nito na ang kontrata ay ginawad sa Coherent Aerospace and Defense sa Murrieta, California. Hindi nagtagal matapos may benta ang division sa Advent International. Ngayon bilang Atalon, nakatuon ang kumpanya sa lumalaking industriya ng precision optics at laser system para sa aerospace at depensa. Inilalarawan ito ng kanilang bagong website bilang nagbibigay kapangyarihan sa mga mandirikma gamit ang mga makabagong solusyon sa directed energy na idinisenyo para talunin ang mga banta sa kasalukuyan. Higit sa marketing, may tunay na benepisyo ang Songbo kumpara sa iba. Alamin natin ang mga kalamangan nito. Napag-usapan na natin ang 400 kilowatt na sinag. Ang ganitong lakas ay magbibigay ng mas malawak na saklaw at mas matinding kakayahang manira. Maari pa nga itong magkaroon ng kakayahang alisin ang mga banta na hindi kayang tanggalin ng ibang mga sistema. Kasama dito ang hypersonic glide vehicle na pakabilis para masabat ng mga tradisyonal na interceptor at matitibay na cruise missile na di kayang talunin na mahihinang laser.
Kailangan ng hindi bababa sa 300 kilowatts para masunog ang cruise missile habang lumilipad, kaya kaya ng Songbo laser ito pero hindi pa napapatunayan. Pangarap pa lang ito, pero dito tayo na yon nakabase. Sunod, talakayin natin ang cost effectiveness nito. Mahal talaga ang mga digmaan. Alam mo na, pinapanood mo ang mega projects. Oo, mahal talaga ito. Batay sa pananaliksik ng Costs of War project ng Brown University, tinatayang 31 hanggang 33.7 bilyong dolyar ang ginastos ng militar ng US sa gitnang silangan mula Oktubre 2023 hanggang 2025. Gumastos ang Navy ng dolyar, 2 bilyon sa bala laban sa missile at drone attacks ng Houthi sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang pinakainis dito ay ang mga banta na kanilang nilalabanan ay maaring napakamura lang. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, ang mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang daang dolyar ay matagumpay na sumira sa mga combat system na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kahit ang mas mahal na drone ay nangangailangan pa rin ng malaking gastos para mapatigil. Ang isang Shahed 136 na Iranian drone ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar, pero milyon-milyong dolyar ang gastos ng US sa interceptor missile para pabagsakin ito. Dito papasok ang Songbo at iba pang laser na sandata na maaring magdala ng malaking pagbabago. Ang directed energy ay mas mura kada putok kumpara sa tradisyonal na mga interceptor. Ang Songbo ay nakakahalaga ng humigit kumulang $1 hanggang $10 bawat putok dahil ang tanging bala nito ay kuryente lang. Ang enerhiyang ito ay may dagdag na benepisyo, basta may kuryente ang barko, tuloy-tuloy ito. Walang limit sa bala kaya hindi problema ang maubusan ng misal. Mas madali ito sa usaping lohistika. Karaniwan, ang isang Patriot missile battery ay may 6 hanggang 8 launching station. Bawat isa ay maaaring maglaman ng 16 na PAC-3 missiles o 4 na PAC-2 missiles. Pinakamadami, meron itong 120 missiles na handang iputok, depende sa pagkakaayos nito. Sa dagat, limitado ang espasyo at limitado ang mga pangharang na misil ng isang barkong pandigma. Kapag naubusan ng bala, tinatawag itong Going Winchester. Ang barkong may Aegis Combat System, matagal ng panangga ng US Navy, ay madalas may hanggang 96 missiles. Maaring mukhang marami ito, pero kilalang limitasyon ito. Kapag naubos na, wala na talaga. At may isa pang bagay na pabor kay Songbo. Sa harap ng mga banta, mabilis ang mga sandatang laser. Kung ang mga misil o bala ay ilang segundo bago tumama sa target, ang Songbo ay agad-agad. Pagkaputok, andyan na agad ito. At hindi tulad ng mga karaniwang sandata, pwede mong gamitin ito ng paulit-ulit. Walang reload, walang paghihintay. Malaki ang tulong nito kung sunod-sunod ang mga paparating na projectile at gusto mong mabilis lumipat sa susunod. Sa ngayon, ang makabagong digmaan ay mas naapektuhan ng dami kaysa kalidad. Epektibo ang pagpapakawala ng maraming drone, mga panlinlang o mga projectile para malampasan ng depensa. Tinatawag itong saturation attacks ng mga strategist. Sobrang daming target na kailangang harapin sabay-sabay. Kulang na ang oras para mag-reload at mag-focus, pati nauubos na rin ang stock ng missile. Pero sa teorya, hanggat may kuryente, pwedeng magpatuloy ang mga directed energy weapon. Kailangan lang nating mag-ingat na hindi ito masyadong palakihin o i-hype. Kailangan pa rin ng high energy laser ng oras para ma-disable ang target at lumipat, kaya limitado ito kapag maraming sabayang atake. Kapag higit sa isa ang laser weapon, mas malaki talaga ang kalamangan. Ang mga directed energy weapon ay kayang manatili sa target ng tuloy-tuloy, kaya nilang sundan ng banta at panatilihin ang kanilang sinag habang ito ay gumagalaw. May chismis pa nga na kaya raw ni Songbo na talunin ang mga hypersonic missile. Ito ay tunay na sakit ng ulo para sa mga tagapagtanggol tulad ng US. Ang hypersonic missile ay lumilipad na lagpas Mach 5 at kayang magpalit ng direksyon ng hindi mahulaan, kaya hirap itong pabagsakin. Ihambing naman ito sa isang paparating na ballistic missile. Sa kasong ito, kayang subaybayan ng mga karaniwang air defense system at kalkulahin ang magiging direksyon ng paglipad nito. Karaniwan, madali itong mahulaan. Magpapalipad sila ng interceptor para salubungin ito sa lugar kung saan ito malamang na mapunta. Hindi sumunod ang hypersonic missile sa mga patakarang ito dahil mas mabilis sila at pabago-bago ng direksyon, kaya mahirap tukuyin ang ruta nila. Sa teorya, ang panalong kombinasyon ni Songbo ng mataas na kapangyarihan, bilis ng liwanag sa pag-atake at kakayahang magpatuloy ng sunod-sunod na pagpapaputok ay maaaring magpanalo dito sa laban. Ngayon, syempre, hanggang ngayon, puro mga benepisyo lang ang napag-usapan natin. Pero paano naman ang mga kahinaan? Dahil gaano man ito ka-astig at ka-futuristic pakinggan, may mga limitasyon pa rin si Songbo at may mga kritiko pa rin ito. At tiyak na pag-uusapan natin yan. Ngayon, isa sa mga pangunahing hadlang ng laser weapons ay ang mismong kalikasan.
Ang manipis na hamog, makapal na hamog at ulan ay sumisipsip at nagpapakalat ng liwanag dahilan para humina ang sinag ng laser. At ganoon din sa mga bagay tulad ng usok, mga particle ng asin at kung gagamitin ito sa lupa, alikabok at buhangin. Kaya hindi ito isang solusyon para sa lahat ng panahon at sa paglipas ng panahon, maaaring lagyan ang mga sasakyang pandagat ng kaaway ng mga kagamitan na gumagawa ng usok o iba pang mga panakip para protektahan ang kanilang sarili. Ito ay magiging isang napakadaling paraan para kontrahin ang isang laser. Problema ang matinding kondisyon sa dagat dahil ang laser ay tuwid lang ang direksyong tinatahak na hindi laging posible sa laging gumagalaw na tubig. Madaling maapektuhan ng magaspang na dagat at malalaking alon ang sinag lalo na sa malalayong distansya. Maaring magdulot ng hirap ang pagyanig ng barko. Kailangan ng high energy laser ng eksaktong tutok pero hindi matatag ang normal na galaw ng barko. Maliban sa alon at galaw ng dagat, may pagyanig din mula sa makina at gamit sa barko. Talagang magiging mahirap papanatili ang matatag na pagtuon habang isinasaalang-alang ang lahat ng mga bagay na ito. Sa praktika, ang langit o guhit ng abot tanaw ang hangganan dito. Matalino ang laser pero di nito kayang lumiko lampas abot tanaw. May tiyak itong pisikal na limitasyon kumpara sa combat system gaya ng Aegis. Isa pang kahinaan ng high energy laser system ay thermal blooming. Kapag tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng laser beam, umiinit ang hangin sa paligid kaya nawawalan ito ng focus at nababawasan ng bisa. Mas malaking issue ito kapag ang target ay dumadating diretso sa harap na tinatawag na down the throat shot. Sa ganitong mga oras, dapat manatili ang sinag sa isang direksyon ng matagal. Habang lumalakas ang laser na sandata, mas nagiging problema ito, kaya posibleng maging seryosong issue para sa 400 kilowatt na sungbo. Sa operasyon, ang kapangyarihan ay parang tabak na dalawang talim. Napag-usapan na natin ang benepisyo ng sandatang gamit ang kuryente ng barko. Basta may kuryente ito, tuloy-tuloy ang paggamit. Kita mo, ang high power na laser ay kailangan ng malakas na kuryente at advanced na cooling system. Karamihan ng enerhiya na nalilikan nila ay nagiging init na kailangang ilabas. Kung hindi mailabas, masisira ang sandata at titigil ang paggana nito. Mahalaga ang kontrol ng temperatura sa directed energy weapon. Ibig sabihin, kailangan ng espesyal na cooling system na malaking hamon para sa power system ng barko, lalo na kung inuuna ang kuryente para sa radar at propulsyon. Ayon kay Charles Mitchell, ang hamon ay gawing parang matatag na power plant at heat sink ang barkong Pandigma habang pinapatakbo nito ang mga high demand na sensor, combat system, hotel loads at auxiliary. Ayon sa kanya, ang labanan gamit ang laser ay mas limitado ng kuryente at thermal capacity ng barko, hindi ng tangke ng gasolina. Kung tuloy-tuloy na nagpapaputok ng laser, ang bisa nito ay nakadepende sa kung gaano kabilis mailalabas ang patuloy na naiipong init. Ayon sa ulat ng industriya ng hukbong dagat, naniniwala ang Navy na ang Arleigh Burke na destroyer fleet ay naabot na ang limitasyon ng kaya pa nitong mapalawak. Nagdudulot ito ng seryosong tanong kung gaano kadaling kayanin ng mas matatandang barko ang malaking pangangailangan sa kuryente at pagpapalamig ng sungbo. Alam ng US Navy ang hamon na ito. Ngayon, gumagawa sila ng bagong henerasyon ng surface vessel na may mas malakas na power generation para masuportahan ang directed energy weapon. Disyembre 2025, inanunsyo ni Donald Trump ang plano ng Navy na bumuo ng bagong klase ng pinakamalalaking barkong Pandigma. Inasahan na ang USS Defiant ay magiging handa sa unang bahagi ng dekada 2030. Ayon sa mga plano, ang Defiant ay gagamit ng nuclear power upang bigyan ang fleet ng Navy ng, ayon sa kanila, malaking pagtaas sa lakas ng labanan sa pamamagitan ng mas mahabang kakayahang maglayag, mas mataas na bilis, at mga advanced na sistema ng armas na kinakailangan para sa mga makabagong digmaan. Sa parehong plano, ang Trump-class battleship ay may 200 o 600 kilowatt na shipborne laser at iba pang laser para optical dazzling at pag-abala ng sensors. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol dito, maaari kang pumunta pagkatapos nito para hanapin ang aming video tungkol sa mismong paksang iyon. Hindi na kailangang sabihin, marami pa sa mga ito ang hindi pa nakukumpirma. Tinukoy ng mga tagapagkomento ang directed energy weapons bilang sentro ng disenyo ng Trump-class na barko. Ngunit matagal nang may mga hadlang sa pag-unlad ng laser weapon mula pa noong dekada 1980. Ayon sa Congressional Research Service, kinikilala nila ang kasabihang ang mga laser ay X taon pa sa hinaharap at palaging ganon. Noong nakaraang taon, sinabi ni Admiral Darrell Cordal, pangunahing fleet commander ng Navy, na dapat mahiya ang serbisyo dahil sa mabagal na pag-usad sa teknolohiya. Kahit mabigat ang teora, naniniwala siyang hindi pa handa ang US para sa aktual na paggamit. Maraming pangako ang mga laser pero hindi pa ito praktikal na paraan para pabagsakin ang misil.
Sa simposium noong 2024, sinabi ni Rear Admiral Fred Pal na madalas mangako ng sobra ang Navy pero kulang sa pagtupad. Sa kanyang pananaw, wala talaga silang kakayahang maisakatuparan ang teknolohiyang ito at parang pamilyar na ang lahat ng ito. Noong Marso ngayong taon, lumabas ang ulat na malaki ang ibabawas ng US Army sa 300 kilowatt laser system na ilang taon nilang dinevelop. Tinawag na Valkyrie, ang Indirect Fire Protection Capability High Energy Laser System ay isang laser weapon na nakakabit sa truck, idinisenyo para depensahan laban sa rocket, artilyeriya, mortar at mga drone. Isinasagawa ito sa ilalim ng kontrata sa Lockheed Martin mula 2023. Dati, 2 prototype ang gagawin ng kumpanya, maaaring madagdagan pa ng 2 pero naging 1 na lang. Ilang buwan na lang bago ang delivery pero mukhang itinigil ang proyekto habang tinatapos ang prototype at testing. Nagpasya ang Army na gawing basehan na lang ng bagong pinagsamang laser weapon system ang prototype imbes na ipadala sa unit. Ang proyektong laser na ito ay pinagsamang gawain ng US Army at US Navy. Sa teorya, papayagan silang gamitin ang dati nilang pananaliksik para gumawa ng 150 kilowatt na sistema na pwedeng palakihin. Sa likod ng eksena, may usap-usapan na isinantabi ang proyektong may mahabang pangalan dahil sobra raw taas ng mga target nito. Batay sa plano, ililipat lang ang mga prototype sa unit kapag tagumpay ang mga pagsubok. Ayon sa ulat, hindi natupad ng sandata ang mga ipinangako nito dahil sa alikabok, usok at distortion sa totoong pagsubok sa labas. Noong 2024, isinara ng US Air Force ang SHIELD program na layong maglagay ng pad-mounted high-energy laser sa fighter aircraft. Noong panahong iyon, ayon kay Dr. Ted Oretz ng US Air Force Research Laboratory, walang plano para sa dagdag na pagsubok at pagsusuri, SHIELDs. Mukhang apektado ang SHIELD ng maraming isyung natalakay na natin. Dahil sa teknikal na problema, init at matinding kondisyon, sinasabing hindi pa handa ang teknolohiya para sa aktual na paggamit. Hindi ibig sabihin na ibinasura na ang buong konsepto ng laser na sandata. Sa kabila ng sinasabi nila, mukhang susubok pa rin ang Air Force dahil humingi sila ng pondo para sa fiscal year 2027. Pinapakita nito na hindi lahat ng inisyatibang laser ay tuluyang maisa sa katuparan. Kailangang patunayan ng Songbo ang halaga nito. Halos $30 milyong ang halaga nito. Kahit may mga kakaibang katangian ang sandatang laser, ginagamit na ito sa mundo. Hindi lang Estados Unidos ang makapangyariang bansang kasali sa karerang ito. Kung regular kang bumibisita dito sa Mega Projects, una sa lahat, welcome back. At baka natatandaan mo ang video namin tungkol sa Dragonfire laser ng UK. Katulad ng Songbo, ang Dragonfire ay gawa para labanan ang drone, missile at projectile gamit ang solid-state fiber laser technology. Ang Dragonfire ay din-develop gamit ang 100 milyon mula sa British Ministry of Defence at pribadong mamumuhunan para sa Royal Navy. At marami pang darating na pondo mula ron. Patuloy ang pagdating ng pondo para sa Dragonfire. Sa kabutihang palad, mura lang ito gamitin, mga 10 libra o higit, $13 bawat putok. Alam na natin ang tungkol sa Dragonfire mula pa nung unang ipinakilala ito noong 2017. Pero napabagal ng COVID ang mga bagay-bagay, kaya noong 2020 lang naganap ang unang mga pagsubok nito. Pagsapit ng 2024, matagumpay nitong tinamaan ang target sa ere sa isang ehersisyo. Sa Hebrides Range sa Scotland, pinabagsak ng sandata ang mga drone na lumilipad sa 600 at 50 kilometro kada oras, doble ang bilis ng Formula 1 na sasakyan. May bago ka na namang natutunan. Maingat ang Ministry of Defense sa paglalabas ng detalye ng operasyon. Inaasahang ilalagay ang Dragonfire sa Type 45 destroyer ng Royal Navy sa 2027. Dahil dito, classified pa rin ang eksaktong saklaw nito. Ayon sa opisyal na paglalarawan, ang katumpakan nito ay parang pagtama sa 1 pound coin na kasing laki ng euro o US quarter mula 1 kilometro. Naglalabas ito ng 50 kilowatts na lakas. Mas mababa kaysa layunin ng Songbo, pero pwedeng palakasin pa ito sa hinaharap. Gagamit din ang Songbo ng mga laser na 50 kilowatt, ilang nga lang ang gagamitin. Ganito rin sa Iron Beam ng Israel o Laser Dome. Pinangunahan ng kumpanyang Rafael, ito ay 100 kilowatt na high-energy laser system. Sabi ng marketing ng Rafael, binabago ng Iron Beam ang modernong pakikidigma. Sa tingin ko, posibleng totoo ito. Ayon sa ulat, nalalampasan ng Iron Beam ang atmospheric challenges na kinakaharap ng ibang laser weapons. Sa laser, habang lumalaki ang sinag, tumataas ang abala mula sa atmosfera. Nilalampasan ito ng Iron Beam sa pamamagitan ng pagpapaputok ng daan-daang maliliit na sinag na kasinlaki ng barya imbes na isa lang. Lahat ng ito ay nagsasama-sama sa isang target hanggang sa ito ay masira o mawasak.
Ipinagmamalaki nitong halos libre ang bawat pagharang kahit ano pa yon. Mahalaga, gumagana na ito ngayon. Disyembre 2025 opisyal nang inilagay ang Iron Beam sa IDF matapos ang mahigit isang dekadang pagdevelop. Noong Marso 2026 lumabas sa social media ang mga video na tila nagpapakitang hinaharang nito ang drone ng Hezbollah. Ayon kay Yuval Steinitz, chairman ng Rafael, ang Israel ang unang bansa na nag-transform ng high-power laser technology sa isang operational system at nakapagsagawa ng combat interceptions. Sa ngayon, ginagamit ang Iron Beam sa lupa dahil nakatuon ang Israel sa banta ng maikling distansyang rocket. Palalawakin din ito para magamit sa mga barko. Kinumpirma ng kinatawan ng Rafael noong nakaraang taon na nagsasagawa sila ng sea trials. Tahimik sila tungkol dito dahil sa mga kadahilan ng pangsiguridad. Kaya, ang Israel ang maaring mauna pero hindi sila ang huli. Kasunod nila ay ang South Korea, Russia, India at Japan. Gumagawa rin sila ng sarili nilang bersyon ng teknolohiya. Noong nakaraang taon, ipinakita ng China ang sarili nitong sandatang pandagat, ang LY-1, isang high-energy laser weapon na nasa advanced testing. Habang nagbabasa tungkol sa high-energy lasers, madalas lumalabas ang layered defense. Sa ngayon, at malamang sa mahabang panahon pa, hindi sapat ang laser weaponry bilang nag-iisang solusyon. Maraming aspeto at limitasyon ang kailangang isaalang-alang. Kaya naman, magiging isa lang talaga ito sa mga sandata ng isang bansa. Ang mga sistema gaya ng Songbo ay ilalagay kasama ng masubok ng mga interceptor para kahit lumala ang kondisyon ng dagat, may magagawa pa rin ang tripulante laban sa paparating na drone. Ganon din, ayaw ng kahit sino na magkaroon ng sitwasyon kung saan ang isang barko ay nakatigil lang at walang depensa dahil sa pagdating ng hamog sa dagat. Mahal man ang tradisyonal na bala, malamang ay mananatili pa rin ito sa ilang paraan. Bukod sa pakikipagtulungan sa iba pang sandatang panangga, magiging bahagi rin ng pamilya ng mga laser ng Navy ang Songbo at magsisilbing pangunahing sandata kapag nailagay. Mayroon ding mas maliliit na kapatid doon, tulad ni Odin. Odin ay nangangahulugang optical dazzling interdictor. Sa panahon ng pagsusulat, may 7 Odin system sa Navy ships. Nandun sila para maglabas ng infrared na ilaw na gumugulo sa optical sensors ng drone, kaya naliligaw at bumabagsak ito imbes na barilin. Noong Mayo 2026, inanunsyo ng Navy na ang unang grupo ng mga mandaragat ay nagsimula ng bagong training sa Directed Energy Systems Integration Laboratory ng Naval Surface Warfare Center. Doon, tuturuan sila gumamit ng Odin na teknolohiya at directed energy weapons. Sa espesyal na laser training nga ito, tiwala silang magiging mahalaga ito sa hinaharap. Kasabay ng Odin, may isa pang mas matandang kamag-anak ng Songbo, si Helios, isang high-energy laser na may optical dazzler at surveillance. Sa kabutihang palad, pinaikli ito bilang Helios. Disenyo ito ng Lockheed Martin at ginagamit na sa Arleigh Burke Destroyer USS Preble. Gaya ng sinabi ko, ang Helios ay 60 kilowatt lang kumpara sa 400 kilowatt ng Songbo. Mas mahina ito, pero malamang hindi papalitan ng Songbo ang Helios. Sa halip, magtutulungan sila at magkakaibang tungkulin ang gagampanan. Tulad ng mapapansin mo sa mahabang pangalan nito, oo, may integrated optical dazzler at surveillance system ang Helios. Nasa pangalan na rin, hindi ba? Nakakalito ito sa paparating na sasakyan, pero pwede rin gamitin sa thermal imaging, night vision, at ultra-high definition na paningin para sa surveillance. Katulad ng Songbo, ang Helios ay binubuo rin ng maraming fiber lasers na pinagsasama gamit ang spectral beam combining upang makabuo ng iisang sinag. Katulad ni Odin, pero sa mas mababang antas, kaya nitong pabulagin at lituhin ang mga unmanned aerial system. Pero bukod pa rito, kaya rin itong sirain ang mga ito. Kayang pumatay ng maliit na mga target ng sinag ng laser nito sa pamamagitan ng sobrang pag-init sa mga ito. Ayon sa Euronews noong Marso, iniulat na ginamit ng USS Preble ang Helios system para pabagsakin ng ilang Iranian na drone. Masaya ang mga tao sa Lockheed Martin, pero kulang pa rin ang lakas ng Helios para harapin ang lahat ng banta sa mabilis na nagbabagong makabagong pakikidigma. Kaya nitong harapin ang malalapit na target tulad ng drone at maliliit na bangka, pero para sa paparating na missile at kuyog ng mga drone, kailangan ng mas malakas na kapangyarihan. Kaya, Songbird. May isa pang miyembro ng pamilyang ito na hindi pa natin napag-uusapan, HELCAP, na kilala rin bilang High Energy Laser Counter ASCM program. Ito ang naunang bersyon ng Songbot, isang 300 kilowatt na sistema para depensahan ang mga sasakyang pandagat laban sa anti-ship cruise missile.
Sa isang artikulo noong 2024 para sa Physics Today, ipinaliwanag ng mga manunulat na sina Thomas Carr at James Trebes na ang isang 300 kilowatt na high-energy laser na tulad dito ay kayang talunin ng isang target na may aluminium na shell sa loob ng humigit kumulang 2.5 segundo. Pero dapat nating sabihin na sa teorya lang ito dahil hanggang ngayon hindi pa na-install ang Hellcat sa kahit anong barko. Ginagamit pa rin itong testbed hanggang 2028 at baka napalitan na ito ng mas makapangyarihang Songbo sa panahong yon. Sa teorya, inaasang matatapos ang Songbo sa Enero ng susunod na taon, 2027. Kung magiging matagumpay ito, maaari itong maging mahalagang bahagi ng hanay ng mga laser system ng US Navy. Dahil sa dami ng mga programang may kinalaman sa directed energy, kasalukuyang isinasagawa at tahimik na isinantabi, walang kasiguraduhan. Maaring matugunan ng Songbo ang lahat ng inaasahan bilang isang 400 kilowatt na solusyon o maaari rin itong maging hakbang papunta sa susunod na laser project. Kahit gaano pa kagaling ang mismong sandata, ang pangunahing hamon lalo na sa maikling panahon ay ang matagumpay na pagsasama nito sa mga sistema ng barko. Ang mas lalong makapangyarihang mga laser ay isang bagay, pero kung wala ang mga advanced na barko na susuporta sa malalaking pangangailangan nila sa enerhiya at pagpapalamig, magiging parang sablay lang ang mga ito. Dinadala tayo nito sa punto na ang mga barkong pandigma sa hinaharap ay posibleng idisenyo gamit ang teknolohiyang ito. Kung paanong isinasaalang-alang ngayon ang imbakan ng mga misil, maaaring itayo ang mga susunod na barkong pandagat na isinasaalang-alang ang elektrisidad at pamamahala ng init. Makikita natin. Gaya ng sinabi ng manunulat ng industriya na si Jared Keller, ang pangarap na magkaroon ng sandatang laser na kayang pabagsakin ang mga cruise missile ay halos kasing tanda na ng mismong laser. Ang kasaysayan ng pagbuo ng mga laser na pandepensa ay puno ng mga halimbawa ng mga programang natapos gawin ngunit bumagsak din sa harap ng mga tunay na kondisyon sa mundo. Mahirap gumawa ng maraming prediksyon tungkol sa isang teknolohiya na madali pa ring mapigilan ng mga salik tulad ng distansya at aberya sa atmosfera. Kahit ganon, may mga high-energy laser gaya ng Dragonfire at Helios na pumasa sa pagsubok na nag-uudyok sa ibang bansa sa patuloy na kompetisyon. Nagsimula na talaga ang pandaigdigang karera sa paglalagay sa serbisyo ng mga directed energy system kaya tinatawag ng iba itong panahon ng sandatang laser. Kagaya ito ng mga naunang karera sa stealth aircraft at precision missiles. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung makakarating ang mga laser sa dagat kundi kung gaano kabilis mapagtatagumpayan ng mga bansa ang mga hadlang. Kasama kaya si Songbo sa mga ito? Malay natin? Lahat ay posible hanggang makita natin ito ang gumagana. Salamat sa panonood.